From the Peak Tower, join us as we visit Jimzachoy. Sa Peak Tower, halos lahat ng taxi ay tinataga kami or ayaw kaming pasakayin. Dalawa ang kukunin naming taxi. That's why my brother took a picture of the specific address of our next destination. Nagkataon naman na ang driver na nasakyan namin ay may asawang Pinay at marunong magtagalog plus Christian pa. Nagkaroon kami ng panandaliang discussion because he told me na napakalaki ng Jimzachoy. I kept on telling him na ibaba na lang kami sa Pier 1. He even asked us ano ang gagawin namin doon para alam niya saan kami ibababa. We told him na pupunta kami sa cruise pero hindi niya rin talaga alam. Hanggang sa naisip kong basahin sa kanya itong part na to. It is right behind the cultural center on your right, close to the clock tower. As soon as I mentioned the clock tower, he already knows where to go. That's the same landmark I mentioned to my mom and brother, so I was really hopeful that they won't have a problem as well. Tip, dapat lagi kayong may barya pag magta-taxi kayo. Upon arrival, 1,000 na buo din ang pera ko at nabaryahan naman ito ng taxi driver namin, so I really thought this time around ganun din ang mangyayari. Pero wala siyang barya. Buti na lang pumayag siyang tanggapin ang peso namin dahil nga may asawa siyang Pinay, pero feeling ko lugi kami kasi mas mataas ng konti yung exchange rate na basis niya. Pagbaba ng taxi, tumawid kami going to the clock tower at ito ang bumungad sa amin. Nagtanong-tanong na kami agad kung paano pumunta sa Pier 1. Sa side ng Victoria Harbor, may mga walls na may nakalagay na number. Hanapin lang daw yung number 1 at yun na yun. Medyo kinabahan din kami kasi ngayon lang kami nagkahiwalay ng mom, brother, and sister-in-law ko ng ganito katagal. Alam niyo bang pangarap ko talaga magpa-picture dito? Lagi kong nakikita ang mga influencers na nagpapakuha ng picture dyan. Pero hindi ko ma-enjoy. Maliban sa napakaraming tao, napakainit, nasistress na rin talaga ako kasi feeling ko naliligaw kami. Hanggang sa naglakad-lakad kami at nakita ko na rin ang mga brick walls na may number, that means the pier number. At this time, nakausap ko na rin ang mom and brother ko, so medyo nakahinga na ako ng maayos. Unfortunately, naligaw sila at nasa kabilang dulo sila ng Jimzachoy. I know they're already on their way, so nagpicture-picture na lang kami while waiting sa kanila. Buti na lang may free wifi sa area na ito, kaya naman nakakapag-usap pa rin kami ng mom and brother ko. Ibang-iba na ang scenario dito sa may Victoria Harbor. Yes, maingay kanina sa Jimzachoy, pero sa area na ito, mahangin, tahimik, though maraming turista at nagpapapicture, may mga areas na nawala masyadong tao. I was expecting na mabaho sa area na ito kasi nga sa Pasig River, ganun ang amoy, pero hindi. And so far, malinis naman yung hangin nila dito. As you noticed, galaw ng galawang bangs ko, proof yan na sobrang mahangin dito. Kung mahaba lang ang oras namin, na-enjoy pa namin magstay dito at mag-sightseeing. But as you can see, parating na ang cruise namin. Ayan o, sa side ko. Konting lakad pa from this area, natanaw na namin ang pier number 1. Good thing consistent naman at stable ang internet connection kaya nakakapag-usap kami ng brother ko. Ano na nga bang nangyari pagkatapos na to? Nakasama ba namin ang mom, brother, and sister-in-law ko? Abangan! Ihing-ihi na ako pagbaba ng cruise and so we decided to go to K11 Mall, probably 5 to 10 minute walk from Pier 1. Grabe, sinampal ako ng kahirapan pagpasok sa loob. Lahat ng binibenta rito, hindi ko afford. Kahit yung mga pagkain nila, sobrang mahal. Pero nakakatuwa talaga na may K11 Mall dito sa Victoria Harbor. At least makakita ka naman ng glimpse ng luxury. And the mere fact that their CR is automatic at sobrang bongga, parang ayaw ka nang umalis. Talaga naman nabigyan ka niya ng perfect comfort that night. Sa totoo lang, I'm really tired that day. It was a long and stressful day. But every time I see the view, plus the photos we have, ay, napapasabi talaga ako na it's all worth it. Tip, once you're at the Victoria Harbor,
take a picture. To the left, to the right, anywhere you are, kasi their lighting is perfection. May nag-iisang restaurant malapit sa pier, pero ang upuan ay uncomfortable at nasa labas. Ang masaklap, pang fine dining na ang presyo. Kaya nga gaya ng sabi ko sa mga nakaraan kong vlogs, napakahalaga na lagi kang may dalang tubig or kahit Dutch meal man lang para sa mga bata dahil pamatid uhaw at gutom na rin. Enjoy the next video! I'm grateful na kasama ko ang pamilya ko to experience this. Malapit na magsimula ang Symphony of Lights kaya wala nang maupuan dahil punuan na, umupo na lang kami sa may sahig. Sa totoo lang, komportable naman ako dito. I'll be really honest with you, hindi namin siya nagustuhan, nothing special, just the lights. Mas maganda pa yung Okada Fountain. After this, naghanap kami ng makakainan pero wala talaga, so isa na namang mahabang lakaran para lang makasakay ng taxi. 30 minutes din bago kami nakahanap ng taxi na masasakyan, either tinatagan nila kami or inaayawan. Kaya naman ito ang pinaka nakakapagod at nakakadismaya naming araw. Paano kami nakauwi? Pumunta kami sa taxi bay na walang katao-tao. Pinapara namin lahat ng taxi kahit halos hindi naman nila kami makita. Less than 20 minutes lang ang biyahe at mapait naman ang aming driver, thank God. Sinuklian niya pa kami ng sakto kung ano lang nasa metro. Ang dami ko pang ikwento sa inyo, so I hope you like and follow for more. Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!